sa bawat Pilipinong naghahanap ng katotohanan at nagnanais ng isang malinis na pamahalaan. Isang napakabigat at napakahalagang talakayan ang ating haharapin ngayon dahil mismong ang pamunuan ng Senado ang naglalabas ng mga detalye ukol sa mga nagaganap na tensyon, bangayan, at usapin ng tiwala sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kamakailan lang ay naging sentro ng usap-usapan ng naging livestream at mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kung saan hayagan niyang hinimay ang mga kaganapan sa likod ng pader ng Senado. Sa mga nagdaang araw, marami tayong nakikitang mga naglalakihang headlines, mga pamagat na tila sumisigaw ng iskandalo, at mga bidyong nagpapakita ng matitinding salita. Ngunit bilang mga responsabling mamamayan, napakahalagang tingnan natin kung ano nga ba ang totoong konteksto, ano ang mga eksaktong salita, at ano ang tunay na pinag-ugatan ng mga isyong ito upang hindi tayo maligaw sa mga haka-haka o mga interpretasyong walang sapat na basehan. Kung ating babalikan ang mga aktwal na pahayag ni Senate President Cayetano sa kanyang naging mahabang diskurso, malinaw na ang kanyang pangunahing sentro ay ang prinsipyo ng tiwala o trust sa loob ng isang institusyon. Ayon sa kanya, ang tiwala ang pinakapundasyon ng kahit anong alyansa o samahan sa gobyerno. Sinabi niya na maaari kang makipagtulungan kahit sa iyong mga itinuturing na katunggali o kaaway sa politika, basta't naroon ang tiwala na susunod ang bawat isa sa mga napagkasunduang patakaran at sa saligang batas. Ngunit sa sandaling mawala ang tiwalang ito, dahil sa mga pabago-bagong desisyon o mga biglaang pagbaliktad sa mga patakaran, doon na nagsisimula ang matinding krisis sa institusyon. Ito ang kanyang naging tugon at paliwanag sa mga kumakalat na balita ukol sa kung sino nga ba ang nagpapatakbo, nagmamanyobra at nagdidikta sa takbo ng mga investigasyon at pagdinig sa Senado. Dito pumasok ang kontrobersyal na pagbanggit sa naging kaganapan noong Miyerkules, May 13. Sa bahaging ito ng kanyang pahayag, kinuwestiyon ni Cayetano ang koordinasyon at ang pagpasok ng mga elemento mula sa National Bureau of Investigation o NBI, pati na rin ang presensya ng mga armadong individual sa kasagsagan ng mga pagbabago sa liderato ng Senado. Binigyang diin niya na tila may mga naganap na pagkilos na alam at koordinado ng kabilang pangkatin, partikular na ang mga naugnay sa grupo ni na dating Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson. Ang puntong ito ay naging nitsa ng iba't ibang interpretasyon sa social media kung saan pinalalabas ng ilang mga channels na may mga malalalim na kriminal na bulgaran o anomalya na kinasangkutan ng mga naturang mambabatas. Ngunit kung susuriin ang buong konteksto ng pahayag ng Senate President, ang usapin ng pagpapapasok ng NBI at mga armadong tauhan ay hindi pa tungkol sa mga ilegal na operasyon ng krimen o sindikato sa bansa, kundi pa tungkol ito sa tensyon sa seguridad at sa agawan ng kontrol sa loob ng mismong compound ng Senado sa gitna ng nagaganap na transisyon ng kapangyarihan. Ipinunto rin ni Cayetano na ang mga ganitong uri ng hakbang ay tila bahagi ng isang mas malaking estratehiya o playbook upang harangan ang mga totoong investigasyon na dapat sanang umuusad sa Senado. Isa sa mga pinakamalaking isyu na kanyang binanggit na nangangailangan ng buong katotohanan ay ang usapin ng flood control budget at ang mga investigasyon sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, ang layunin ng kasalukuyang pamunuan ay ilabas ang buo at totoong katotohanan, hindi lamang ang bahagi nito, at hindi rin ang mga bersyong binago para lamang protektahan ng ilang mga individual o mga kontratista. Binanggit niya na may mga pagkakataon na ang mga testigo o mga opisyal mula sa mga ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagkakaroon ng pabago-bagong bersyon ng kanilang mga pahayag na tila ba may mga puwersang nagdidikta sa kanila kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin sa harap ng komite. Bukod sa usapin ng flood control, ipinaliwanag din ng Senate President ang kanyang saloobin hinggil sa napipintong paglilitis sa Articles of Impeachment na nagmumula sa mababang kapulungan. Dito ay hayagan niyang pinuna ang mga sub-sub na usapan ukol sa pagbabago ng mga panuntunan o rules kung paano patatakbuhin ang paglilitis. Kinuwestiyon niya ang mga lumabas na mungkahi o formula na tila naghahanap ng paraan upang bawasan ang bilang ng mga botong kinakailangan para sa isang konbiksyon na ayon sa tradisyon at batas ay nangangailangan ng sapat na mayorya ng mga senador. Para kay Cayetano, ang pagmamanyobre sa mga panuntunan ng Senado at ang pagwawalang bahala sa sariling rules ng institusyon ay isang mapanganib na landas. Kung ang mga senador mismo, na siyang tagagawa ng batas ay hindi susunod sa kanilang sariling mga regulasyon at sa konstitusyon, paano pa natin aasahan na susunod ang mga ordinaryong opisyal ng pamahalaan tulad ng mga mayor, gobernador o mga konsehal? Sa kabila ng matinding pressure, mga banta ng pagkasira ng pangalan sa media at social media, at ang posibilidad ng mga legal na usapin o kaso, nanindigan si Cayetano na may personal na sakripisyo talaga kapag pinili ng isang pinuno na lumaban para sa prinsipyo. Ginamit niya ang talinghaga mula sa Biblia ukol sa pagbibilang ng halaga o counting the cost bago magtayo ng isang istruktura. Sinabi niya na ang pagtindig para sa katotohanan ay may mabigat na personal na kapalit, ngunit ang benepisyo naman nito ay para sa buong sambayanan.
Sa kabilang banda, ang pananahimik o ang pakikibagay na lamang sa agos ng politika ay maaaring magdulot ng personal na kapakinabangan o katahimikan sa isang politiko, ngunit ang magiging epekto naman nito ay ang patuloy na pagdurusa ng bansa at ng susunod na henerasyon. Nanawagan ng Senate President sa lahat ng sektor ng lipunan, sa media, sa mga negosyante, sa mga kapwa mambabatas, at lalo na sa mga kabataan o Generation Z na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang natatanggap at huwag basta-basta magpapadala sa mga salaysay na kulang sa konteksto. Ayon sa kanya, ang laban ngayon ay iba na kumpara sa mga nagdaang panahon ng kasaysayan kung saan simple lamang ang pagpipilian ng mga mamamayan. Sa kasalukuyang panahon ng social media, napakarami ng boses, napakarami ng pangkatin, at napakabilis kumalat ng mga balitang pinagtagpi-tagpi lamang upang lumikha ng ingay. Kaya naman, ang tanging proteksyon ng bayan ay ang pagkapit sa mga opisyal na dokumento, sa mga uncut o buong tala ng mga pagdinig, at sa mga aktual na binitawang salita ng mga pinuno. Bilang pagtatapos ng kanyang pahayag, binigyang diin ni Cayetano na ang tunay na kalayaan at independensya ng Senado ay hindi lamang isang palamuti kundi isang pangangailangan upang matiyak na ang bawat sentimo ng buwis ng mamamayang Pilipino ay napupunta sa tamang mga proyekto tulad ng edukasyon, kalusugan at sapat na suweldo para sa mga manggagawa. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang bukas at transparent na proseso sa loob ng Blue Ribbon Committee at sa buong Senado, umaasa siya na masusuri ng tama ang lahat ng mga testigo, mga ebidensya, mga larawan, at mga sipi ng video upang mapatunayan kung alin ang totoo at kung alin ang peke o manipulated gamit ang makabagong teknolohiya. Ang layunin ay hindi ang maghanap ng isasakripisyong pangalan o sacrificial lamb, kundi ang mahanap ang tunay na pananagutan upang mapatunayan kung alin ang totoo, nang sa gayon ay mapatunayan na ang krimen at korupsyon ay walang puwang sa isang malayang bansa. Patuloy nating tututukan ang mga kaganapang ito sa Senado na may pagsusuri, tamang konteksto at higit sa lahat na may pagmamahal sa katotohanan at sa ating bayan. And to many during the 70s, 80s, yung senyas ng kalangitan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay, yung pala ay, alam din nila nung iba na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan, na hanggang ngayon hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para makonvict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But the problem is trust. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 So, yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So, during the Spanish times, say yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So, all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So, my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So, ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President. Naniwala yung marami namin kasama. But then,
nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial, pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. So may cost po. If we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, di ba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, syudad ko, community, but it's really the next generation. So in the same manner na lumaban ng EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles sa napakaraming scandal is because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal. 'Di ba sa tunay na renewal, the old is gone, 'di ba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress. Pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos, in-expect po namin, part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost are the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot or pang-ospital. The cost will be millions of Filipinos na mababansot because there's not enough money or not enough programs for the first 1,000 days ng buhay ng tao, no? Or including yung
healthcare nung buntis, di ba? The cost is, huli na tayo sa tourism, but halimbawa sa education, or as a country, no? There was a time in the 60s, second to Japan tayo. Then there was a time second to the last. Then during the time of President Ramos, yun, umarangkada na tayo. During the time of President Pinoy, umarangkada na tayo. During the first 3 years ng Duterte administration, grabe na po yung pinuntahan ng ating ekonomiya. Not perfect, nandun ng corruption, but it wasn't systemic. Now it's back to being systemic. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. So when you pay, that's a cost, di ba? Umutang ka, kailangan mong bayad. You do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid nating media, sa mga kapwa nating senador, sa mga netizens natin, sa mga businessman natin. This weekend, as we talk about independence, let's think about the cost. Ano yung cost kung lumaban tayo? Ano yung cost kung i-expose natin? May personal cost po to, ha? Pero yung benefit po ay sa buong bayan. Samantalang pag tumahimik tayo, may personal gain po to. Pero yung epekto naman po sa buong bayan. Di ba? I don't want to compare yung mga lumalaban ngayon sa ating mga national heroes kasi grabe po ang pinagdaanan ng ating mga national heroes. I cannot imagine. I don't want present-day Christians now to compare themselves to yung pinagdaanan ng apostles, for example. Or for a people to compare sa pinagdaanan ng Israelites, for example, when they were in Egypt, di ba? Iba-iba po ang season, iba-iba po ang pinagdadaanan. But each season po ay meron pong cost. Cost if we do the right thing, cost if we do the wrong thing. So in a couple of days, we're going to face many issues, an economic crisis. Are we going to tell the people kung ano talaga ang sitwasyon, kung may pera ba talaga ang bansa o hindi? Are we going to tell them why we have or don't have money? Are we going to tell them the truth whether we're going to increase taxes or not? Are we going to tell them the truth? Nasaan na yung pera the last few years? Okay. We're also going to face an impeachment. So are we going to tell the people the truth? Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? No? We're going to face ilan pagsubok, lumabas ang totoo. Again, pag lumabas yung 18, sabi nila may 4 pa daw. 18 na former Marines, hindi ko alam yung 14 kung ano yung ano nila. Meron pong mga key people na may mga key evidence. Hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin nila ay totoo or may totoo, hindi totoo. Ang point ko po, it's our job to listen to them. It's the job of the Blue Ribbon Committee. Invite lahat. Kung kalokohan ang sinasabi nito, so sabi nung iba, Sir, over the years, ang daming nag-witness dyan na kalokohan. Yes. Paano nabisto na kalokohan yung sinasabi? Because nag-witness sila doon. Because you had different senators from different backgrounds, different styles of questioning them. Then you had an active media. Wala pang social media masyado noon. So lalo po ngayon, maglagay ka dyan ng 1, 18, 100 na may ebidensya, pictures, video, testimony. Makukompare natin lahat ng date niya. Makikita natin yan kung deepfake yan, kung edited yung pictures, kung edited yung video, kung AI yan, kung totoo, di ba? So, but the point is,
if we cover it up, grabe po ang magiging cost at ang magsasuffer nito next generation. I'll close by remembering when, naiyak-iyak ng dad ko pag nung EDSA Revolution. Before pa pumutok lahat yon, no? I think it was a day before. Kasi nga pinapa-secure niya kami, tapos gusto niya mag-abroad muna kami, kaya Amerikana nga yung aking nanay. But nung sinabi namin, if you're going to fight, we're gonna fight. And I was 15 years old. Sister was a little bit older. My brothers were much younger. My mom didn't know what was happening, but she hardly saw my dad in tears, no? So, maiyak-iyak lang. But nung sinabi namin, we'll stay. If you're gonna fight, we're gonna fight. Dun siya naiyak. Kasi sabi niya, I'm doing it for you. I'm doing it for you. So, napakaraming beses all throughout our life na mag-aral ka ng mabuti, Alan, para sa'yo to. Di ba? Alan, bakit mababa grades mo? Di ba yung, mapapamanahan kita, pero magagastos mo lang yan. Pero mag-aral ka, para sa'yo to. Pia, hindi ka pwedeng pumunta sa party na walang chaperone, para sa'yo to. Many, many times it was about discipline. And later on in life, para sa'yo to. But yung sacrifice, he meant it. And in fact, fast forward, in his last few months, nung umiiyak siya, nung sasakit, and then he told me, Alan, nung 60s, nandito ako sa Amerika. High hopes for the Philippines, pero ganito Pilipinas. So isipin mo yon, 2003. But sabi niya, 40 years later or 30 years later, ganun pa rin ang Pilipinas. Sabi niya, ganun pa rin ang hope siya, pero ganun. Tapos umiiyak siya. Tapos sinasabi ko, Dad, don't lose hope. So can you imagine the sacrifices in 1986? Now it's 40 years later. 40 years was the number of years that the Israelites were in the desert. And I've always thought it was simply because of disobedience. Because disobedient, paulit-ulit, ang people of God, hindi pinayagan na ang few weeks, a few days, or 2 weeks na biyahe by foot, mapunta na sa Israel, ay naging 40 years. But may nag-explain po, and I've seen a lot of preaching after that, na nagsabing, the Israelites were taken out of Egypt, but Egypt was not taken out of their minds. Meaning, they still taught as slaves. So they cannot be conquerors in the new land unless they learn to be conquerors. And because of many things, including disobedience, they did not learn to be conquerors. Kailangan maubos ang generation nila. Kaya yung new generation na ang pumasok. So when natapos yung martial law, nagkaroon ng new constitution, sabi nung iba, hindi nawala yung corruption, na decentralized lang. So dati centralized sa Malacanang at sa executive ang corruption. Ngayon may corruption sa legislative, sa konsehal, sa barangay, businessman, yun din ang sinasabi. Dati I just have to contend with the USEC, naging director. Dati I just have contend to the mayor, ngayon panay barangay captain. So nandyan yung mga problema. But the question is, after 40 years ng EDSA Revolution, is the new generation, kami na yon, mga martial law babies, ready to turn over to the next generation to say, we're ready to be corrupt-free. So, yun po yung cost ng laban namin ngayon. We cannot turn over to you a corrupt-free Philippines pag hindi tayo lumaban. And dun sa mga Gen Z na hindi naiintindihan yung laban ngayon, hindi rin namin maintindihan yung laban ng parents namin noon. Kaming mga pro-Marcos, simple lang. Pro-Cory kayo, pro-Marcos kami. Ganun kami, ganyan kayo. At that time, it was simple. Dalawang na lang eh. Sa basketball, Crispa, Toyota. Sa toothpaste, Colgate, Close-Up. Sa camera, Kodak, Fuji, dalawa lang pagpipilian. Ngayon, magulo na. Multi-party. Everyone, may sobrang left, may sobrang right, may pink, may original yellow, may pink lawan, may DDS, merong DDS pero hindi ako ganito. May Marcos alone, may Marcos pa rin, may Marcos na rin. So, gumugulo. At saka dati, dyaryo, ilan lang, TV, ilan lang, radyo per province, yung top 3. Ngayon, with social media, everyone has, So, iba po ang laban ngayon. We cannot solve today's problems with yesterday's solution. Iba na po.
And yes, laban na to, hindi lang to laban nung ka-age ko at mas matanda sa akin, laban to ng ating mga Gen Z, ng mga bata ngayon. Those between 15, 16, 17 to 30. Laban nyo to kasi you will inherit. So some of you think we're wrong and it's better the direction we were taking. Some of you think we're right. Hindi yun yung topic natin tonight. Ang topic natin tonight, simple lang, may cost. May cost na mag-decide kayong lumaban, may cost din para sabihin natin hindi lumaban. And if you ask me tonight, if we want a real independent Philippines, kung gusto nyo na every year sasabihin natin, ngayon taon na to, mas malaya tayo, kailangan tuloy-tuloy ang laban. Pag kumakanta po tayo ng ating national anthem, yung Lupang Hinirang, ang sinasabi po natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. So we're singing to ourselves for the world to hear, but we're singing it to ourselves. So when the athletes were so proud of wins the gold medal and they're hearing, kung willing ka nga mamatay para sa ating bansa, ano pa yung mag-training ka na napakahirap para umabot doon? Di ba? So to certain groups of people, let's say to doctors during COVID, na frontliners, yung pagkanta nila ng mamatay ng dahil sa iyo is not only totoo, it is real every day. Sa mga pulis na kahit off duty, pag may krimen, they have to rush to the site rather than run away. Totoo yung mamatay ng dahil sa iyo kasi nga any day they can face death. To the AFP that assigned to areas na meron pang rebelde, totoo yung mamatay ng dahil sa iyo. Even if we don't agree with the hard left, with the communist. Yung gigising sila umaga na baka may enkwentro sila sa AFP, kung kumakanta sila ng Lupang Hinirang, totoo sa kanila yung mamatay ng dahil sa iyo. Kasi nga, hindi lang totoo, but it's clear and present. To many of us, it's a possibility, but it's not a probability. Okay. However, if we can sing mamatay ng dahil sa iyo, that means pwede rin tayong kumanta ng magsakripisyo dahil sa iyo. Pwede din doon yung magdasal dahil sa iyo. Nandun din yung mag-rally dahil sa iyo. Nandun din yung lumaban. Di ba? So, when we sing the national anthem in the next few days, and when we remember June 12, let's remember meron tayong pinaglalaban. And I will end by saying, I wholeheartedly believe we were made in the image and nature of God. So God wants us free. God wants us independent. But God wants us dependent to Him, but independent of other forces. No? So let's pray for a country that is free from idolatry, free from immorality, free from sickness, free from poverty, free from corruption. But we have to put action to our faith. Meaning, pray, tapos lumaban, kumilos tayo. I will respect your views and your ways of fighting. Ang importante, lumaban tayo at ang importante, una sa Diyos, pagkatapos sa pamilya and para sa bayan. God bless you all. Praise God, Philippine independence. Sa lahat nating mahal na kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng kababayan natin na nagiging simbolo kung ano ang pagiging Pilipino sa bawat parte ng mundo. Napaka-unique po ng Pilipino kasi wala atang bansa na masasabing walang Pilipino doon. And usually, habang dumadami ang Pilipino sa isang bansa at nagkakaroon ng community, gustong-gusto nila ang ating kultura, gustong-gusto nila yung the way na manilbihan ang Pilipino, at talagang yung tatak natin na parating Diyos, bayan, pamilya, ay naging bahagi na ng pagkakilanlan or yung identity ng isang Pilipino. So from the Cayetano family to yours, binabati ko po kayo ng Happy Independence Day. And siguro naman po, lahat ng public servants or lahat ng leaders, no, maging student leader,
maging leader ng Parent Teachers Association, leader ng mga TODA, JODA, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, church leaders, business leaders, leaders sa media, leaders sa sports. Pag Independence Day ay meron talagang message about kalayaan, about independence, about freedom. So let me take a phrase out of the Bible that really means much to me, but let me apply it both to biblical principle, to politics, to both, but even more than that, sa everyday life natin. Meron pong biblical verse na nagsasabing, may verse po na nagsasabing, who will build a tower without counting the cost? So it's a very, very practical verse na basically sinasabi, kung may i-build ka, tanungin mo na sarili mo kung ano yung cost. And of course, during biblical times, hindi lang pera yon. Kasi ngayon, pag sinabing halimbawa, gagawa akong bahay, tatayo akong restaurant, tatayo akong hotel, or sabi nung church leader, magtatayo ako ng church, basically ang tanong, di ba, may pera ka ba? Kasi nga, with money, you can hire the architect, the engineers, you can get the best plans, you can buy the land, you can buy the cement, yung bakal, etc. But remember, during biblical times, it was much, much harder to build something. Do you have the skilled workers? Do you have permission of the king? Do you have the resources then, di ba? Not only the financial resources, but do you have yung mga kahoy na gagamitin? Kasi yung iba nun, galing pa sa ibang bansa. Do you have the masons, di ba? So napakahirap, but the verse basically tells us that kailangan ng wisdom, kailangan ng knowledge, kailangan ng understanding doon sa if you're going to build something. Going back sa history naman, whether as an elementary, high school, or lalong-lalo na college student, every time we talk about history, paulit-ulit sinasabi sa atin, di ba, na ang taong hindi alam ang kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. That's why we study history, di ba? Dahil sa Pilipino, parang paulit-ulit, di ba? Parang panahon ng Spanish, 300 years tayong sinakop, mahigit 300 years, almost 400, paulit-ulit ang pangako, pero second, third, fourth class citizen tayo sa sariling bansa. Kahit na educate na ang marami, kahit sila Dr. or Gat Jose Rizal ay nakakapunta na sa Europe, nakakapag-argue na, yung iba gustong maging province tayo ng Spain, yung iba kalayaan, pero parang paulit-ulit, every time there's a rebellion, may promise, mauulit na naman. Siguro ibang-iba yung pananakop ng Hapon because the suddenness and cruelty, no? But ganun sa Amerika. So first with the treaty that delivered the Philippines from Spain to the US, parang savior. But suddenly, nung in-announce ang Amerika na hindi pa kayo handa, sa amin muna kayo, tuturuan muna namin kayo ng governance. But later on, we realized that just like the Spanish, they wanted our natural resources. And just like the Spanish, there's a different kind of class system, pero hindi ka pa rin American citizen or iba pa rin ang karapatan ng Amerikano kaso sa Pilipino. Then of course, medyo put on hold yon kasi nga, nung dumating yung Japanese na pananakop sa ating bansa nung World War II, grabe ang suffering. Hindi ko na isa-isahin yun, kasi nga, napaka-close na natin sa mga Hapon ngayon at that was in the past. But my point is, number one, if we think paulit-ulit na lang tayo, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, corruption, hindi ko na isa-isahin yung mga scandal, pero eto na naman tayo. Gulo sa Senado, may statesmanship, may pagkakaisa, eto na naman tayo. Nagkulang ba tayo sa pag-aaral ng history? That's another topic and I leave that to historians kasi napakagandang debate yan. Hindi lang natuloy kasi nawala sa uso, pero
2022, usong-uso yan, yung about history, no? But the point I want to make today is that ang ating kalayaan ay may cost. So, for example, as a Christian, and let me address myself to Christians, of course, it's for everyone, but as I read the Holy Book, the Bible, naintindihan ko na buhay ng Panginoon Hesukristo ang cost ng aking reconciliation sa Panginoon. Ang cost ng aking muling pagkabuhay o pagiging born again. Ang cost ng pagkakasala sa Eden na nahiwalay tayo sa Diyos at kailangan bumalik. Di ba? Naiintindihan ko rin na kung yun ang cost ng aking salvation, may pagbabago dapat sa buhay ko. So may cost, may benefit, di ba? So yung aking, yung sabi nila, he who began a good work in you will be faithful to complete it. So minsan tinatanong ako nila ni, paano ikaw naging mas patient sa akin? Paano ikaw naging patient one na kung ano-ano nang sinasabi sa iyo, kung ano nang ginagawa, okay pa rin sa iyo or sumagot ka man, hindi ka galit sa tao na yan. Sabi ko, love, kasi lahat tayo work in progress. Siguro ako, kung hindi ako pinatawad ng Diyos, kung hindi ako pinatawad ng iba, kung hindi rin nila ako binigyan ng pag-asa, hindi ako yung taong nakikita mo ngayon. And if I offend some people now, partly kung tama ako, then you shouldn't be offended. Dun sa part na mali ako, I'm a work in progress, and I don't offend people for the purpose of simply offending you or makipag-alaskahan lang. But it's because may pinaglalaban tayo. So going back sa may pinaglalaban, we're fighting for something. So now, we're fighting for truth, na lumabas yung buong katotohanan, maging sa impeachment yan, maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. We're fighting na bawat sentimo na ibayad ng bawat Pilipino ay magamit sa tamang mga proyekto para walang mamatay na dahil walang gamot o walang doktor, wala pong mastant which leaves permanent damage sa ating future generations, stunting yung pagkabansot. We're fighting na lahat ng Pilipino has equal opportunity sa pag-aaral. We're fighting for a living wage, no? Meaning, hindi lang minimum wage na, ayan, kumikita ka na ng konti. Hindi. Yung sapat para sa dignified o marangal na pagkabuhay ng Pilipino, no? Hindi lang sa sarili pero sa kanyang pamilya niya. Lahat ng ito may cost. So kung pinag-aaralan po natin ang mga heroes nung Pilipinas during sa panahon ng panahon po ng Hapon, panahon po ng Espanyol, hindi lang po pawis, hindi lang dugo, hindi buhay ang kanilang binuwis. For us who are martial law babies, of course, the narrative na baka naging communist country din tayo like the other. Mahirap kasi ikwento sa inyo yung narrative ngayon kasi yung dalawang communist countries na malapit sa atin, malapit geographically like Vietnam and China are much more modern sa atin pagdating sa education, technology, sa economics, yung socio-economic welfare ng tao. Kung hindi lumalaban ay mas maganda sa atin. But during the 70s, 80s, hindi po ako 60s kaya hindi ko na masasagot yun. Even 70s, I was from 1 year old to 10 years old, no? Or from 0 to 10. So ang point ko is that during this time, yung sabihin na baka mapunta sa communism yung ating bansa or baka maging napaka-corrupt because of the oligarchs was reason for the narrative nung martial law. So hindi naman yun ang topic ko tonight. But may cost yung mga lumaban during that time. So pagdating ng EDSA Revolution, even before that, Senator Benigno Aquino, meron pong cost. Hindi lang po yung buhay niya, buhay ng pamilya niya, friends niya, pagpapalaki ng mga anak niya, yung wife niya, yung paglipat nila sa ibang bansa, yung kanyang
hunger strike, and eventually, he had the sense that he will be killed. But he made that commitment that ibibigay niya yung buhay niya. So may cost. Kaya nga nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, it wasn't something lightly said, because I think part of him knew that assassination would be coming. But even if assassination did not happen, yung commitment na yon may cost po yon. At right before this broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person, for Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban, ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms, and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa, or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, e-sabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So, may kita dun sa mga kumita through that. Pero, I'm talking about kumita through that illegally. No? Meaning, it changed public policy kasi nagkalagayan dyan or nagka-lobby money dyan. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-uusapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain,
parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin, di ba, yung wala ng ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken or yung nga iba yung parang yung kanin mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam niyo, sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!